Masakit sa isang magulang ko yung talaga nangyari hanggang ngayon po. Hindi po, sa totoo lang po, hindi pa ako nakamove on po. Kung sabi nila na ninyo, yun na po ba ang bayad, yung pas lang yung sira. Naging emosyonal ang ilang pamilya ng missing sabungeros sa DOJ. Matapos kasi ang ilang taong paghihintay, opisyal na silang nagsampa ng reklamo laban sa mga umano'y mastermind sa pagkawala ng kanilang mga kaanak. Ang itinuturo nila, si bilyonaryo gambling kingpin Charlie Atong Ang, iba pang sinasabing miyembro ng tinaguriang Alpha Group at ilang miyembro ng PNP. Ang mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka ibang mga pulis, si Attorney Caroline Cruz. Ito yung mga kasama po dun sa aming mga complaints. Multiple murder po at saka serious illegal detention po. Ang nanay ng isa sa mga sabungerong nawala sa Manila Arena, hindi napigilang mapasigaw at mapaluha sa galit. Malungkot ang nangyari sa pamilya natin, anak. Yung mga kapatid mo, ako na magulang mo, higit sa lahat yung mga anak mo, wala na pong, hindi ka na umuwi. Yung pala ganun na pong nangyari sa'yo. Kasi yung anak ko na yun, hindi naman po sa labay, bakit gano'n na po ang ginawa sa kanya? Para kay Justice Secretary Boying Remulla, naniniwala siyang isa si Ang sa mga maituturing na main player sa kasong ito. Siya ang main player sa Isabong. Siya ang main player dyan. Siya ang amo ni Totoy o Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Pinabulaanan din niya ang pahayag ng kampo ni Ang sa Billionaire News Channel na mismong ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at ang kanyang mga kapatid ang utak sa operasyon. Natural for them to concoct their stories. Yun talaga, gawain talaga ng ano yan ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan sa kanila. Very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Ngayong araw, nagpunta rin sa DOJ sina PNP Chief Nicolas Torre at Patidongan para sa isang case conference. Nagpasa rin ng bagong mga ebidensya ang CIDG sa ahensya. Kinumpirma ni SOJ Remulla na kasama na sa mga bagong ebidensyang ito ang affidavits ng magkakapatid na Patidongan, sina Jose at Elakim, na kasalukuyang nasa kustodiya ng CIDG. Bukod pa riyan, makakasama na rin sila sa hanay ng mga bagong witness na may mga hawak na malalaking ebidensya laban sa mga mastermind. Ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court na sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabungero. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Dondon was saying the right thing. I-evaluate na ng DOJ ang mga isinumeteng reklamo at bagong affidavits. Pangako ni SOJ Remulla sa mga pamilya, hindi na bibitawan ng kaso hanggang hindi nagkakaroon ng hustisya. Corina, samantalang naman na nilinaw ng DOJ na bagamat parte ang pagsampa ng reklamo ng mga pamilya sa case build-up ng ahensya, patuloy pa rin yung isasagawang investigasyon at posible pa rin magsampa ng kanilang sariling complaint ang PNP at ang DOJ. Corina. Okay, so Joash, para nga lang malinaw, hindi pa ito tinatanggap bilang aktual na kaso. Reklamo pa lamang ito, no? Ano ang pinagbabasihan na pinakamatibay ng kasong ito laban kay Ginoong Ang? Ito ba ay yung pagsasalita ng iisang testigo na si Patidongan? O Corina, wala pa tayong hawak din official na copy ng complaint pero ayon kay SOJ Remulla kanina, pinakamalaking basihan daw dito talaga ay yung affidavit na ipinasa naman ni Patidongan sa Department of Justice. Bukod pa riyan, hindi ito, kumbaga, in-expound kanina ni SOJ Remulla, pero meron pa raw silang mga hawak na ibang ebidensya
galing dun sa iba pa mga witness at ibang lumalapit sa kanila na mga tao kaugnay nito nga missing sa Bungeros case nga na ito, Corina. Ayun, oo. Kasi kung meron mang nakitang mga bungo o mga labi ng mga nasawi dyan sa Taal Lake, may mga namatay, pero yung ituro talaga na si Ginoong Ang mismo ang nag-utos, ang kailangan nating hintayin kung ano ang ebidensyang matibay. Ano? Maraming salamat!